Kapag ka kasi mayaman kang tao, huwag ka magpanggap na mahirap. Gustuhan ay niyang maghirap. Ang tayo, kumuha ng takip ng kaldero. Kumuha ng gagatas ng kalabaw, tsaka dodo. Di ba? Tapos kinamay talaga. Pero wala pa po akong nakita na dahon ng saging. May batayan pala tayo dyan, ha? Ang mga pamilya daw hong nakakaranas ngayon ng gutom, ay umabot na sa 35.6%. Biruin mo, mula Pebrero 26.4, ang laki ng iniakyat, 35. Ano yan? Pamilya o individual? Pamilya. Pamilyang Pilipino ito? Pamilya. So kung ilang pamilya, kung itutumbas sa bilang, gaano kara, ilang milyon Pilipino ito? Madami yan. Oho. Yan po ay tinatayang 14.4 Naku po. families self-rated poor. Kung 14.4 families, di mga 40 milyones siya sa individual. Tingnan mo, Jen. 40 to 45 million. Ilan ba populasyon ng tao? 110 na tayo ngayon, eh. Yung 26%, 1/4 na mahigit yan, eh. Tama. So yung 35, mas mahigit pa halos kalahati yan. Kaya nga, kung umaabot talaga na kung sa individual yan, 45 to milyon. Ganun kadami. Ayon po sa datos, nagsimula ang pagtaas ng porsyento, Enero pa lang nakita na, eh. Enero ang nakuha na pamilyang nasa kategoryang mahirap, 22.3%. Pagdating ng Pebrero, naging 26.4%. Marso, umakyat lalo ng mataas, 35.6%. Naku po. Naku po. Ano pang... tapos, lulong na lulong tayo ngayon sa usapin ng politika, no? Oo. Ang Pilipino, kahit walang makain, kahit kumakalamang sikmura, basta nakikipag-away sa politika, okay na sa kanya. Ito po yan, ha? Teka lang, baka sabihin nila Nelson, Jen, self-rated poverty naman kasi yan. Hindi, ang self-rated poverty mas mataas. Ganon? Yung binabanggit nating 35.6 bilang lang ng pamilyong Pilipinong nakaranas ng gutom. Kaya pala dito. Pero yung self-rated poverty, mas mataas. 52% kalahati. Ay, naku po, di ba nga 50 million plus na yan sa individual? Yung self-rated, yung sabing, ano kayo, mahirap o mayaman? Hindi, mahirap kami. At nagsabing sila borderline, 12%. Nung hindi naman sila, hindi kami mahirap, medyo nakakaalwan-alwan kami. 36% lang. Konti. Di yung nagsabi niya, hindi, kami mayaman. Kaya pala sabi sa ating mayaman, wala pang 1% ng mga Pilipino. Ilang pamilya lang daw yun, eh. Yes. Pamilya Subardiaga, pamilya Lubao. Yun. Yan lang ang may... Mga bilyonaryo. Ang survey po yung ginawa, March 15 to 20. Di bago lang yan. Kaya hindi naman kaya yung mga yan, Nelson, hindi sila nakakain kasi pinaalis sa Pilipinas si Digong na-depress. Nawala ng ganang kumain siguro. Hindi po. Yan po ay trend eh. Talagang no? Mula Enero, Pebrero, nangyayari. Pakyat ng pakyat eh. Kaya pala ngayon ko lang na-realize, Nelson, mga kababayan, yung isang mama na kumain sa Pampanga, pati dahon ata, tsaka yun, hindi na humigop ng sabaw. Viral sa social. Sobrang pagtitipid yata doon. Hindi kasi, Jen, pagka... Eto naman, atin-atin lang. Sige. Pagsasabi. Kapag ka kasi mayaman kang tao, huwag ka magpanggap na mahirap. Kasi mabubuking eh. Mahalata, magkakahalataan. Yes. Pero kung ikaw ay galing sa mahirap, yumamang ka lang. Alam mo yan. Unang-una, yung... Kasi kapag ka ikaw ay mayaman, Jen, diba tayo, mayaman tayo dati. Ayaw naman. Pag kumain tayo, hindi tayo gumagamit ng kutsara. Ayaw naman, Tinidor ang ginagamit natin. Sana all. Lalo ko sa mga hotel ka. Yes, kasi ang kutsara ay pang sabaw yan. Yes. Kaya nung kumain siya sa dahon ng saging at meron doon kutsara, tinidor ang ginamit niya. Pangkanin, di ba? Totoo. Tatawanan ka kapag ang audience mo mahirap. Kapag nasa sabi sa'yo, tatangan-tanga, ginagamit tinidor. Kasi alam ko bakit ko... Kasi nung mahirap naman ako, kumain ako sa kapagkainan ng mayayaman, wala namang kutsara. Bakit walang kutsara dito? Ganito ba kayo kahirap? Hindi, tinidor lang namin ang kanin dito. Di ba? First time ko yun dati sa hotel. Naka-observe pa ako, tumitingin-tingin ako gano'n. Tinan mo. Baka wala atang kutsara dito. Kukuha ba ako ng kutsara? Pero tinignan ko yung lahat ng plato. Lahat pare-pareho, walang kutsara. Yes. Di siyempre, nag-abang-abang ako yung mga kakain. Ayaw ko pa na. Sabi ko, medyo busog pa po ako eh. Makikiramdam muna ako. Ganun ang style eh, no? Yes. Pero pag inunahan mo ng kain, magkakahalata. Minsan gumamit ako ng kutsara eh. Tinawanan ako. Pang sabaw lang yan. Pang sabaw. Ganun
ba? Oo. O, pagka ginawa mo naman yung gawain ng mayaman sa isang lugar ng mahihirap, ikaw naman ang tatawanan. Pagtakin mo may kutsara tinidor, kinuha mo pang sandok mo ng kanin ni tinidor. Di ba? Pagtatawanan ka talaga sa gano'n. Magkakaalaman talaga. Kaya, yun lang, nadagdag na natin. Kasi maraming buti nga kayo nakakakain kahit tinidor ang gamit nyo, di ba? At saka, isang gustuhan ay niyang maghirap. Pagtakin ko, kumuha ng takip ng kaldero. Kumuha ng gagatas ng kalabaw, tsaka dodo. Di ba? Tapos kinamay talaga. Yung isa naman ay humigop ng sabaw. Pero nagtatalo-talo, dumampi ba talaga yan o hindi? Mainit yata. Hindi, pero nung paghigop kasi, init. Parang, ang sarap naman ito. Hanapin nyo na lang. Opo, kung sino man ho yan. Lagyan nyo, higop sabaw sa takip ng kaldero. Ayan. At saka ang pinagtatalunan, ano daw ba talaga yung dahon na pinambalot? Sinubo. Sabi kasi nila, lettuce naman yan. Hindi, kasi yung tao kasi, alam ko Kapampangan yun eh. Particular, ito, sanay namang sa mga kumakain sa Pampanga at saka mga Kapampangan. Buro. Yung buro, yung dahon ng mustasa. Dahon ng mustasa yun. Ayun. Opo, pangkaraniwan po yun. Kasi sabi niba, bakit kinain yung dahon ng saging? Akala dahon ng saging, di ba? Ayun naman yung nagko-comment naman na yun, hindi naman Kapampangan. Ayun, kaya hindi nila alam. Pag hindi kayo Kapampangan, hindi nyo alam na yung dahon ng mustasa, ibinabalo talaga yung dahon ng, yung inihaw na isda, lalagyan mo ng burong hipon o kaya burong isda, tapos kakagitin mo yun, talagang ang sarap nun. Kung kayo kakain doon sa may yung Balay Kapampangan, doon sa may going to Angeles, di ba? Kumain tayo doon. At saka yung meron pa diyan. Kung ikaw naman ay kakain sa isang Korean restaurant, Nelson, ayun, may mga dahon din, mayroon lettuce. Meron pa isa doon yung parang dahon ng yung mint ang dating niya yun naman, ibinabalot mo rin doon yung di ba yung inihaw mo sangyup, parang tapos meron kang paste, di ko alam kung anong tawag. Parang gusto kong kumain mamaya. Mamaya, kumain tayo doon sa sangyup. Tawagan mo nga yung buong staff natin para mabawasan yung mamamayan, para mabawasan yung porsyento na nagugutom. Para pag nasa arbe tayo, at least kumain tayo, nakabusog-busog tayo. Meron kasi ibang mga lugar na yung dahon-dahon, kung ano man, kinakain talaga yan. Pero wala pa po akong nakita na dahon ng saging. Alam ko, kung yun ay binalot. Diba? Pero sa tingin ko, hindi naman dahon ng saging yun. Dahon ng mustasa po yun. Dahon ng mustasa. Sa Korean restaurants, marami kayong makikitang ganyan. Na dahon na kinakain. Na tayo mga Pilipino, minsan, pagtatawanan mo, kung hindi mo naiintindihan, ay matatawa ka talaga. Totoo. Opo. At ganoon din naman tayo, di ba? Ayun, pagka tayo nang gumawa, hindi naman natin alam. Matatawa ka sa sarili mo. Yes. Yun po. Napag-uusapan lang natin yung self-rated poverty at saka yung resulta ng SWS survey. Di ba? Ibig lang natin sabihin dito, kanya-kanya tayong buhay. Yung mahirap, may sarili yung ugali, may sariling pamamaraan. Kaya hindi ka pwede magpanggap eh. Di lalo magtataka kapag kumain ka sa isang Vietnamese restaurant naman. Ano namang meron doon? Yung tangkay ng ano nga may munggo na pinatubo? Yung Toge. Di ba yung toge? Yung pinakaputi lang nun, tinatanggal mo yung dulo. Tapos ibibigay sa iyo yun. Ihahalo mo sa noodles yun. Yung sa sa pawa ata. Tapos meron kang yung mint na ilalagay. Akala mo kung ano. Tapos yung mga dahon-dahon. Yun, yung mga pag hinigop mo yun pagka hindi ka sanay, maduduwal. Ano ba naman ito? Ano ba naman kahit ito? Baka murahin mo yung nagpakain sa'yo. Ano ba ito? Kanin baboy ba ito? Pero iba naman, sarap na sarap naman. Pagka pumunta ka naman ng Thailand dyan, maghahanda ka naman sa lahat na maanghang. Nako. Ganyan po talaga. Pagka hindi nyo alam at hindi nyo... Kaya wag nyo pong pagkatawanan. Wag nyo pagkatawanan. Pero yun nga lang, mahalata nyo talaga yung isang taong hindi mahirap na nagpapanggap na mahirap. Doon lang magkakaalaman tayo. Yes. Pero yung practice ng kung ano ng mga kinakain, meron talagang iba kinakain sa kanya-kanya. Totoo po yan. Dito tayo sa bilang na mahirap. Sige. Kasi ito, hindi naman yata siguro nagpapanggap to.
Ayan, kahit anong available dyan, wag mo nang Kakainin. Kasi pataas ha? Yes. Ibig sabihin nito, yung mga dating sinorvey, sabi nila, hindi, okay naman ang buhay namin, hindi kami mahirap. Okay. Pero pagdating ng Marso, tumaas ng mahigit 10 Oho. Biruin mo, nagsimula, Enero. Ang porsyento lang ay, ano bang porsyento? 22. Oo. Biruin mo, 22.3% Enero ang mahirap, pamilya. Ngayong Marso na 35.6. Lalo pang tamas, ano? Ibig sabihin, mahigit 10% dati ay okay lang kami. Oo. Okay lang kami, hindi kami mahirap. Pero pagdating ng Marso, grabe namang taas yan, di ba? Alam mo, hindi pangkaraniwan yan, Nelson, ha? Tayo po, tuwing mag-eleksyon, ang Pilipino may tinatawag na artificial wealth. Yes. Di ba kasi ang mga politiko, gumagastos, nagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan sa anumang paraan, ano ha? Kaya ang tao, kahit papaano, Nagkakatrabaho. may trabaho, may Kakakita. pera, at nakakabili ng pagkain. Usually, yung ganyan mga survey, pagka-eleksyon, medyo bumababa yan. Aha. Pero ngayon, campaign period, at sa ganito pong sitwasyon, ang trend, pataas pa ng pataas, hindi ito pangkaraniwan, Nelson. Parang hindi ata bumababa sa taong bayan yung perang ginagastos ng mga politiko. Saan kayo napupunta? O baka ano ba yan? Bubuhos ba ito sa pagdating ng Mayo 1 hanggang Mayo 10? Hanggang Mayo 11? Kasi alam mo naman tayo mga Pilipino, kung sino yung huling nag-abot sa iyo ng tulong bagong eleksyon, yun ang tatatandaan mo Matatandaan. Yun ang naisusulat mo sa balota Pero yung tumulong sa iyo ng 3 taon, Nelson, yung tumulong sa iyo ng 2 taon mula nung sa mga pwesto, nakalimutan mo lahat yung tulong niya sa iyo at yung huli nag-abot sa iyo ng noong May 12. Yun na iboboto. Yun ang iboboto mo. Kaya marami ng mga politiko ngayon, kung kailan huling mga araw ng eleksyon, doon bumubuhos ng kanilang mga salapi. Ako, wag naman sanang ganon, ha? Yun na nga. Kasi pagka ganon, may ibang motibo. Ayan, Ibang talaga. gumagawa nun para lang sila manalo. Aminin man natin, Nelson, ganyan ang nangyayari ngayon. Di ba? Ang tawag doon nang iisa, di ba? Ay, nako. Na ibig sabihin nun ay umaabuso yun. Oo. Pagka ganon. Pag nanalo ho yun, lahat yun, babawiin niya sa inyo. Yung kumain kayo ng 1 araw, 2 araw, sabi mo na 3 linggo, mucho-mucho kayo. Pagbalik niyan, 3 taon kayo walang gutom kayo lalo. Oho. Ay, nako. So, sa kabuuan ng ating bansa, ang nagsabing sila'y mahirap na, talagang pataas na, Son. Batay sa pinakahuling survey ng SWS. Ito'y nakakaranas ng gutom. Jen, Oo. ha? Pamilya, 35.6%. Oo. Mga gutom na Pilipino.